Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you October 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito magpipit sa inyong lahat. Oh, okay. May kasiyahan kumbaga magkakaroon ng connection or networking or kasunduan, teamwork, ganyan, ng isang malapit sa puso. Either friend, kapamilya, karelasyon, no? Sa nakita ko dito. And then, andun din yung pagpipray or you praying for something for a good relationship or good news sa buhay mo. Pero andito ka pa rin sa sitwasyon mo na naiinis o na maiirita ka raw sa isang situation or may mga bigat ka na papasanin. Kumbaga, may disturbance sa buhay mo na nabigat pa na pasan mo sa nakikita ko dito, no? At yung iba naman sa inyo, may mga sitwasyon daw na maaaring mga supernatural something, maaaring may mga naaaninag kayo na kala nyo malikbata lang pero hindi pala, no? Maaaring ganun sa iba. Siyempre, andito ka rin sa sitwasyon mo na nagkakaroon or you need ng self-care, no? Kailangan mo rin andito ka sa sitwasyon na you want to heal, no? At gusto mo mawala ito mga disturbance or mga bigat na dinaranas mo sa buhay mo ngayon. Kaya you pray for this, no? Sa nakita ko dito. No, you want to be independent sa nakita ko dito. Yes, nagkakaroon ng mga idea o may mga nagkakaroon ng mga bagong strategy or situation na nabivision mo yung parang maybe you thinking or illusioning something na idea na forever relationship, ganyan. Kasi di sa eternal love, no, sa nakita ko dito. Yung mga ganong sitwasyon na maging okay ang lahat, matapos yung mga hirap at pagod, mga ganyan. Nagkakaroon ka ng mga frustration kasi sa ngayon, no, sa buhay mo na yun nga, parang naiinis ka, naiirita ka, parang kasi nakita ko dito, kung magkakaroon kayo ng peaceful of mind kahit sa parte ng buhay mo yan, magkakaroon pa rin ng frustration. May mga frustration pa rin ako nakikita sa iyo. Kaya alagaan mo lang din yung sarili mo to heal at huwag kang gaanong mag-isip. No? Yan. Hindi kasi may naiinis ka raw. Or hindi yung pag-iisip mo is naiinis. No? O kaya you have an idea to do things na nahihirapan kang solusyonan, nahihirapan gawin, nahihirapan kang makahiling. No? So nakita ko, tingnan natin. May nagko-coach sa'yo or may nag-a-advise or ikaw nag-a-advise. No? Yan. Kasi meron ka mga dinidesire sa buhay mo. May tao na galit sa'yo, oh. May taong galit sa'yo. Or vice versa. Or may tao kang iinis ka sa isang tao. Tingnan natin. Ay, devil. May tao na malapit sa puso mo. Ibig sabihin may problema ka. May problema ka, may mga struggle in life na hindi nakakaramdam ka ng kakulangan sa isang bagay. Either sa relationship mo, ganyan. Either sa mga idea na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan. Handun pa rin yung magulo pa rin yung isipan mo, no? Sa nakikita ko sa iyo. Kumbaga, you're still stuck
sa isang situation kahit na nagkakaroon ng mga idea, connection, pero meron pa ring pag-iisip sa sitwasyon na yon na kumbaga may nagbago sa iyo mga perspective sa buhay, aspeto ng ibang parte ng buhay mo, mga ganun. Nagkakaroon ng mga new perspective or new pananaw sa kinabukasan when it comes sa isang relationship or teamwork man yan or dealing, no? Sa nakita ko dito. Kaya ngayon, parang you're struggling to something na naghihintay ka ng enlightenment, ng happiness, isang tao na nagsinungaling or may taong sinungaling, na taong may sikreto no? May pagbabalik. Anong pwede ko malaman kay Devil? Alam mo about kay Devil, yes, there's a teamwork. Pero hindi ko nakikitang stable siya. When it comes din sa inyo, when it comes to a money, to a lovers, trabaho, negosyo, pagkakapera, hindi stable. Hindi ko nakikita ang mamumunga siya ng maganda. Hindi ko pa nakikita sa ngayon. Halimbawa, may makipagdiling sa'yo related ang negosyo. Ganyan. Sa nakita ko, itong negosyo na to, hindi siya magiging good. Halimbawa, sa relasyon, may ganong mangyayari. Pero hindi siya mag-grow. Tumatakbo dito yung pride. Pero there's a failure of lovers or negosyo or feelings to or related feelings or friend also. Friend, isa rin yung sa friend, relasyon, something ganyan. No, may tao rin dito na ayaw kanyang maging masaya. Meron kasi ditong tao na either ikaw or friendship mo or karelasyon mo, may tao dito na gusto niyang manalo sa maling pamamaraan. Kumbaga, handun yung dark thought, no, sa nakikita ko dito. Handun yung maling pag-iisip, masamang pag-iisip. Kung sa iba naman sa inyo dito, may taong umiinom ng alak, alak, temptation, gambling, sinungaling. Bakit ganito to? Or may taong may addiction. Ba't kaya niya ginagawa to? Or maybe you, no? Baka may mga sitwasyon na hindi good health sa'yo. Baka na magiinom ng alak, no? Kung nagsusugal ka, wag ka magsugal. Or may sitwasyon ka na isinusugal mo ang iyong sarili, pero ang nakikita ko dun sa pagsusugal na yon, hindi siya magkakaroon ng growth or hindi siya stable. Inalisan ko pa kayo ng pag-asa sa buhay, no? Hindi naman nyo to energy. Actually, marami kayong energy sa mundo nito, di ba? Kaya intindihin nyo lang din. Binabasa ko lang din yung nasa baraha. Mas inaano ko nga para ma-explain ko pa more, no? Okay. May tao dito na when it comes sa'yo, you need to be very careful when it comes to yourself, no? Alisin mo mga dapat na alisin sa buhay mo. Addiction, hirap, no? Kung ano man yun. Mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Kailangan mo ngayon ng mental peace. Kailangan mo mag-relax. And, tingnan natin. Makakaramdam ka rin ng pagod. You are recovering from a difficult situation ng buhay mo. Dahil sa nandito yung problema mo sa isang tao or sina inaasam mong tao. Someone put boundaries. Okay. Ibig sabihin, meron tao dito,
Either malapit to sa'yo, magulang, karelasyon, maaring mother, maaring magulang mo to, maaring ikaw, no? Na, kasi we have the wheel of fortune, ibig sabihin may tao na nagpapa-ospital, or may tao na na-confine or mako-confine. Pero sa nakita ko dito, we have the new direction kasi, ibig sabihin, or there's a situation sa buhay mo na nagka-delay. Pero, because of the wheel of fortune kasi, kumbaga, andito yung magkakaroon daw ng renewal sa isang sitwasyon sa malapit sa puso mo. Maaring sa'yo, either your friend, karelasyon, ano man to, na magkakaroon ng gano'n. Kasi you pray eh. You praying for a renewal. No, handun yung ano. Pero, ingat lang din, kasi nakita ko nga dito na nagkakaroon ka kasi ng self-limiting sa iba. Yan, may mga sitwasyon na delay, may mga sitwasyon na nabibeing stuck ka and you praying for that. May mga sitwasyon na titigil daw at may mga sitwasyon daw na sinasakripisyo mo. You're sacrificing pointless. Ganyan. May mga sinasakripisyo ka na walang kabuluhan. Tama ba ako? O tama? Makakaramdam ka rin daw ng katamaran. No? Yan, mga lack of, may isang sitwasyon na magtitigil. Ano yung disturbance kaya ano? Yes, magkakaroon daw ng mga plano, pag-uusap, collaboration or dealing to make a new horizon, pag-uusapan to move on, to growth, sa isang taong malapit sa puso mo. Kasi why? May mga dinadalang mga situation na mabigat. Yan. Magkakaroon daw ng new beginning, achievement, and then may situation daw na mag-i-end sa buhay mo. May sitwasyon daw na maaring mag-move on, mag-revert, or mag-i-start. Kumbaga, magkakaroon ng transformation sa buhay mo ngayon. Self-love. O, di ba lumabas dito to, tsaka ito, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Bay na ngati ilong ni ate yan. Self-love. Oh, tamo oh. Yes, there's a Ten of Cups and the Magician. May tao dito na they give care and love sa'yo. Gagawin niya ang lahat para maging masaya ka. Maaring asawa mo, no? Maaring bigla ka niya kakausapin eh. No, may biglaang pag-uusap, may biglaang mga mangyayari na ikasisiya mo. May tao dito na gano'n. May union, may mga wish come true na makakamtan, no, sa nakikita ko dito. Oh, may bagong simula eh, oh. There's a successful, oh. Iba siguro dito, hindi ko alam kung may kasalan or happiness, happy moment or happy day ng buhay mo na parang beginning of life na masaya. Either sa relationship mo, siguro halimbawa may relasyon ka or trabaho man yan na parang nawawalan ka na ng pag-asa sa trabaho mo tapos bigla na lang makakarinig ka ng good news or nakatanggap ka ng isang magandang di ba? Yan. Kakaroon daw ng may mga magaganap na mangyayaring successful and happiness. Babalik na yung sigla mo. May tao dito na alagaan ka. May tao dito na papahalagahan ka. Yan. Mayroon din akong mga biglang mangyayari na mga biglang pag-uusap, feelings, happiness. Yan. Nakita ko. Tsaka, there's an abundance and enlightenment dito sa situation na to. Magkakaroon na ng enlightenment sa iba. Ayun ako nagmamanik, nagkukuha ng yung dito sa gilid, yung dry skin. Anak, baba mo na. Alika nga dito. Ikaw talaga, alika nga dito. Nakakagigil ka. Anak, baba ka muna. O, baba ka dito, baba. Ano yung idea para kay ka? Wow. Your angel. Yes, magkakaroon ng mga new idea or may mga sitwasyon daw na
taking to the higher path sa nakita ko dito. Maaring may mga papasok na pera or there's a person na magiging value sa'yo at matututo ka dito. Sinasabi rin dito na may mga priority ka at magkakaroon ng pagkakaisa dito eh. No, balancing pagkakaisa. Someone din na nag-iisip dito na maaring mahihingi ng apology. May mga sitwasyon dito na marami kang task na gagawin. Harmony, task, evaluation. So, nakita ko dito. Halimbawa, magtatayo ako ng business. I-evaluate ko yung mga bagay. Ano mga dapat gastusin, ano yung mga dapat i-priorities na una, ano yung mga dapat na choices, may mga ganun. Anong dapat, yun, may mga controlling and balancing na gagawin sa buhay mo. Ganun din sa relationship, di ba? Someone have an idea para mag-apology. Hindi yung gagawin niya yung mga situation kasi hindi yung pagpapahalaga. No, sa nakita ko dito. Maaring itong taon ito is nagkaroon siya ng enlightenment or ikaw ito or siya. Nagkaroon ng enlightenment sa buhay niya at natuto. No, kumbaga, there's a new beginning na magaganap sa'yo. Business man yan, relationship man yan, pagbubuo man yan ng isang nahimlay na relasyon, ano man yan, trabaho man yan, ganyan. Eternal love. Sama ng forgiveness, oh. Bakit po? Okay. Mayroon dito na related sa'yo na may pinaplano siya na kasiyahan or happy. There's a collaboration. Maaari may getting together to make a new beginning, ganyan, for forever. Paano nga? Nakakagigil tong anak ko. Nakakagigil siya. Tama, may ano ka sa ulo. Ano ba yan? May kalat ka pa sa ulo. May tao dito, maaaring ikaw or a vice versa na may pinaplano siya para magkaroon ng forever sa iyo. No, gusto niya ng new beginning sa buhay. Gusto niya mag-success ito. And then yun nga, ang nakikita ko dito, gusto ko daw niya protektahan. Tag-English siguro sana, no? Kaso, ingot-ingot si ate sa English. Pero protektahan ka daw niya, pero hindi ko alam why, pero hindi yung defensive siya. Magiging defensive siya sa mga sasabihin mo. And maaring, may boundaries siya. Maaring, kung ikaw is magtatanong, if hindi. Kung magtatanong ka, pero may boundaries siya doon. No? Kasi ang pakay niya lang dito is forever. Pakay niya dito, pagpaplano ng maging masaya, joy and happiness, bumalik ang bagong sigla, or ikaw ito there's a new beginning. Ako nakikita. Halimbawa, hindi man ito sa relasyon, pero may nakita ko dito coming home, may union ng family, parties, events, surprise. Maybe may pupunta kang wedding or may ikakasal. No? Sa nakita ko dito. May enjoyment, happiness, and fun. Maari din na may babalik na kasiyahan sa tahanan o trabaho. Kumbaga, may bagong magsisimula from the beginning na isang situation. Business man yan, relationship man yan, kaibigan man yan, kung ano man yan. No? Or anak man ito. No? Sa nakita ko dito. Maari may mga nagpaplano na ganun. Ang nakikita ko dito. Kumbaga, there's a hope. Nangating bigla yan ako. Ano yung natural disaster ni Capricorn? Nakita ko to, bumaliktad to. Sorry okay. Very good. Yes, nandito na yung problema na darating sa buhay mo, mga struggle in life, problema, mga bigat na nararamdaman mo sa ngayon. Yes, nakikita ko dito na matatapos na. No, may mga sitwasyon sa buhay mo na nasaktan ka at nasadness ka. And then ngayon, there's a new beginning ako nakikita sa iyo. Makakaramdam ka na raw ng peace. May mga reconciliation ako nakikita dito. May moving on at may resolution at may makikipag-communication sa iyo. Dahil sa disaster or problema, struggle na buhay na to. Buhay na to. Parang ganun no? Or maring, ganun. Yun na nakikita ko. Someone want surrender. May taong gustong, umari ikaw, gusto mo nang sumurrender sa hirap na dinaranas mo sa ngayon,
Then, nakikita ko naman na magkakaroon na ng finding peace, magkakaroon na ng mga resolution, peaceful resolution dito sa mga disaster o problema, struggle ng buhay. Kumbaga, ando na yung maayos ang lahat. Ang dami experience ate, isa lang naman ang pinatunguhan eh. Andito ka sa sitwasyon, Mami B, magiging busy ka or you put boundaries, handun yung confident mo rin sa nakikita ko dito. Magiging matagal man ang mga processing ng mga bagay para maibalik mo yung tiwala, confident, at yung, ano tawag dito? Yung tiwala sa sarili mo man o sa ibang tao. Kasi magiging okay kaya, magkaano kayo, same energy. Kung may partner ka, same energy na kayo. Nakatingin siya sa'yo, pero hindi yung, maybe someone want mag-apology, no? Mahalaga ka daw sa kanya, baka mag-sorry to sa'yo, pero you put boundaries din. Ingat ka rin kasi may tao din na, okay, you put boundaries sa isang sitwasyon kasi ito may tao dito na may pagka-immature kasi parang curious sa ibang bagay. No? And then, sa nakikita ko rin dito, yung iba nga busy, may tao daw na mga galit sa'yo or may taong galit sa'yo. No? Or vice versa. Kumbaga, may mga challenge pala na dumating sa'yo. Dito palang challenge eh. Ano yung may tao dito na is waiting, no? Nag-wait siya ng something. Anong hinihintay ito? Okay nga, may makipag-usap. Naghihintay siya na makausapin ka. May tao na naghihintay para kausapin kanya. Kumbaga, andun yung sitwasyon. Kasi you put boundaries eh. Kumbaga, andun yung curious sa sayo kung kailan kanya pwedeng kausapin. Andun yung paghihintay. And then, dun siya mag-move. Or sa iba sa inyo, you have an idea to pursue sa isang situation, pero hindi mo alam. Curious ka, halimbawa, may gusto kong magtayo ng project, na isang project or trabaho, gusto ko ng trabaho. Halimbawa, tapos naghihintay ka doon na kung i-pursue mo ba yun o hindi, no? Kasi natatakot ka na baka hindi maging maganda yung kalabasan. Pero nakita ko ito, if you have an idea to pursue, i-pursue mo daw yun. You need to be truth din sa sarili mo, sabihin mo yung gusto mong sabihin, para yung ano tawag dito sa Tagalog? Alalahanin sa buhay mo o sa nararamdaman mo, maklear, no, sa nakita ko dito. Kasi andun pa rin yung boundaries, no, sa nakita ko dito. Either sa kaibigan mo, malapit sa puso mo, sa taong mahalaga sa'yo, sa taong may baong babalik ko. O yung mga bagay na gusto kang you want to take a risk for something, kung ano man bagay yan. Kumbaga, andun yung, i-force mo daw yun kasi there's a growth na magaganap. Kung ano man yan sa buhay mo. Or vice versa. Arigato namaste.